Meron pong isang kandidato, mga partners, na ang kanyang vision hindi lang pang 3 taon, hindi lang pang 6 na taon. Yung kanyang vision pang matagalan. Lifetime. Oo, mapapakinabangan ng mga saling lahi at mga henerasyon, mga apo natin, mga anak natin, mapapakinabangan. Si Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing, babaguhin po niyan ang landscape ng politika dito sa Pilipinas. Ang problema natin ngayon, corruption. Si Pastor Apollo Kibuloy isusulong yung war against corruption. Zero corruption, mga bossing. Napatunayan niya na yan, posible yan, nagawa niya sa KOJC yan, kaya niyang gawin yan dito sa Pilipinas. Senador pa lang ngayon, pero malay mo, balang araw, sa kaloob ng Panginoon. One step at a time. Yes. Number 53, Pastor Apollo Kibuloy. Number 1 kagad sa listahan, number 53. Hanapin nyo na kagad sa balota, tantosan nyo na kagad. Tapos saka natin isa-isahin. Again, importante na ang mga mananalong senador ay kaalyado ng mga Duterte. Bakit? Pag natalo itong mga PDP, natalo sila Pastor Kibuloy, considered as impeached na yan si VP Sara. Kayang bayaran yung 200 plus na congressman. Kayang-kaya nilang bayaran yung 24 senador. Yes. Tandaan niyo yan. Kaya mag-iingat tayo, mga bossing, maging matanglawin tayo. Para sa akin, siguro kailangan gumraduate na tayo, mga bossing, sa mga ganitong klase ng mga politiko. Meron pong problema ang bayang Pilipinas. Hindi si VP Sara ang problema ng Pilipinas. Ang totoong issue po dito ay yung pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ang totoong issue po dito, mga bossing, ay itong pera na blanco-blanco yung dyan sa GAA na pinirmahan ng presidente. Yun po ang totoong issue dito. Kaya minadali nila itong itong impeachment na ito dahil pinasasagot na sila at pasasagutin sila doon, mga bossing. Alam niyo naman, merong isinampang kaso sila Vic Rodriguez at pinasasagot na po sila. Kunti na lang na panahon, mabibisto na po sila, mga bossing. Kaya nila ito ay pinush. Ngayon, hindi po si VP Sara ang problema. Problema ng Pilipinas ngayon, mahal na bilihin, mahal na pagkain, mahal na presyo ng kuryente, tubig, yung cost of living, hindi na akma sa sweldo ng taong bayan. At itong kriminalidad, droga, at insurhensya, nananalo na po ang mga komunista. Nakikita po natin dito sa bayang Pilipinas, mga komunista na po ang mga namumuno dahil yung mga galawang komunista at yung gusto ng komunista na maging magulo ang bayang Pilipinas ay nagkakatotoo na. Ito po ang pinakamasakit sa lahat. Gumraduate na po tayo sa ganitong klase ng mga politiko at ng mga nangangako sa atin kada eleksyon. Meron pong isang kandidato, mga partners, na ang kanyang vision hindi lang pang 3 taon, hindi lang pang 6 na taon. Yung kanyang vision pang matagalan. Lifetime. Oo, mapapakinabangan ng mga saling lahi at mga henerasyon, mga apo natin, mga anak natin, mapapakinabangan. Si Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing, babaguhin po niyan ang landscape ng politika dito sa Pilipinas. Ang problema natin ngayon, corruption. Si Pastor Apollo Kibuloy isusulong yung war against corruption. Zero corruption, mga bossing. Napatunayan niya na yan, posible yan, nagawa niya sa KOJC yan, kaya niyang gawin yan dito sa Pilipinas. Senador pa lang ngayon, pero malay mo, balang araw, sa kaloob ng Panginoon. One step at a time. Yes. Number 53, Pastor Apollo Kibuloy. Number 1 nyo kagad yan. Huwag yung number 1, kasi number 1 si Abalos yun. Walang silbi yun. Number 1 sa listahan. Visit yun Huwag yun. Sa listahan Pastor, ninyo. number 1 kagad sa listahan, number 53. Hanapin nyo na kagad sa balota, tantosan nyo na kagad. Tapos saka natin isa-isahin. Again, importante na ang mga mananalong senador ay kaalyado ng mga Duterte. Bakit? Pag natalo itong mga PDP, natalo sila Pastor Kibuloy, considered as impeached na yan si VP Sara. Kayang bayaran yung 200 plus na congressman. Kayang-kaya nilang bayaran yung 24 senador. Yes. Tandaan niyo yan. Kaya mag-iingat tayo, mga bossing, maging matanglawin tayo. Partner. Yan. Speaking of komunista,
Sino ba ang numero uno na kalaban ng mga komunista? Walang iba, kundi si Pastor Apollo C. Quiboloy, President Duterte, VP Sara Duterte. No. Ang galit kay Pastor Quiboloy, galit kay Pangulong Duterte, galit kay VP Sara Duterte, ay kaalyado ng mga komunista dahil nasasaktan sila. Now, dito tayo sa realidad, mga kababayan. Nakikita naman natin itong katiwalian sa budget, 2025 budget, ay gumagalaw na po yan sa Korte Suprema. So, ibig sabihin, may probable cause, mga kababayan, dahil pinagpapaliwanag sila. Number 1 yan. Pangalawa, PhilHealth, mga kababayan, na natag as unconstitutional at ngayon, bankrupt na daw ang PhilHealth ayon yan mismo sa Korte Suprema. Pilit nilang pinagtatakpan itong mga malalaking balita na ito, mga kababayan, katulad ng may mga spy-spy, katulad nitong impeachment kay VP Sara Duterte. Napansin nyo ba? Nagkagulo tayo sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero it's a prank pala. Bakit? Hindi naman matutuloy ito eh. Dahil kulang na sa oras ang Senado, kahit bumalik pa sila sa June 2, hindi na mangyayari ito unless talagang gawa nila ng paraan na hindi sumunod sa batas ng Pilipinas. Nakatulad ng sinabi ni Boss Dada kanina, it's now or never. Gawin nating basihan ang impeachment kay VP Sara sa paggalaw or pag-unlad ng ating bansa. Dahil pag in-impeach si VP Sara Duterte, wala silang ibang aatupagin kundi ang impeachment na yan sa mga susunod na panahon. Marami tayong problema kinakaharap sa Pilipinas, kagutuman, krimen, at kung ano-ano pa na hindi na kinakaya ng isipan ng iba nating mga kababayan na nawawalan sa ulirat, lalo-lalo na, siyempre, yung mga gumagamit ng droga. Ang dami na naman ang problema natin, mga kababayan, nagsibalikan na naman sila. Now, ito na po ang pagkakataon natin para makaganti doon sa mga tunay na kalaban ng sambayan ng Pilipino. Yung gusto lang manggulo, guluhin ang gobyerno. Hindi po tayo nanggugulo sa gobyerno, sila ang nanggugulo sa gobyerno nila. Bakit? Sila mismo ang sumisira sa gobyerno nila sa pamamagitan ng pag-impeach kay VP Sara Duterte. No? So, yung mga pumirma doon sa pag-impeach kay VP Sara Duterte, alisin nyo na yun sa listahan ninyo. Alisin nyo na sa listahan ninyo dahil katulad ng sinabi ni Boss D, considered as impeach si VP Sara Duterte, pagyan pa rin ang inupo natin. Now, doon naman sa mga hindi pumirma, huwag po tayong magpapalanse doon sa mga hindi pumirma dahil meron dyan na nagpi-play safe lang. Meron dyan, gumagawa lang ng diskarte para maipanalo nila yung laban nila ngayong 2025. No? Dahil sila yung mga tatakbo, lalong-lalo na yun dyan sa Davao. Siyempre, pag pumirma sila doon, makukulayan sila, magagalit. Ang mga taga Davao, hindi boboto sa kanila. Lalo silang malulubog. Kaya mga kababayan, gamitin natin ang kaisa-isang boto natin dahil dito sa eleksyon, dito lang po tayo nagpapantay-pantay. Yung mga bilyonaryo, mahirap, iisa lang, pare-pareho ang ating boto. Gamitin natin sa tama, iligay natin dyan yung may talino, yung may pagmamahal sa bayan, may pagmamahal sa Diyos at sa bansang Pilipinas. Isa na po dyan, number 1 natin. Huwag natin kakalimutan dahil si Pastor Apollo Quiboloy ay walang balak na tumakbo sa politika. Now, nakapag-create ang gobyernong ito ng need for Pastor Apollo C. Quiboloy to enter dito sa mundo ng politika. Now, iligay natin siya dyan. Dahil mga kababayan, si Pastor Apollo C. Quiboloy ay meron po kakayahan, nakita na natin yan. Mayroong talino at mayroong mga suporta na hindi pa natin nakikilala ngayon. Pero itong mga suporta na ito ang magpapadali sa trabaho niya at matutupad lahat ng mga ipinapangako niya sa atin. Dahil siya ay may tunay na may resibo.